Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hailey Comworks. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po kung paano po mag-config or mag-set ng isang modem na kung saan ay magagamit natin siya para po sa atin pong mga piso wifi, no, as VLAN or magiging bridge ng ating mga access point ng ating pong mga piso wifi. So marami po kasing nagtatanong na mga kaibigan natin kung paano daw, no, gamitin or mag-set neto at nang sa ganun ay magamit naman. So yung green port, mga kaibigan, o yung green na yun nga, green port po na modem ay easy to set lamang po yun kasi meron na po siyang firmware na kung saan ay meron po siyang upstream port, no. Pero itong isa na blue port naman na modem na ginagamit natin ay hindi siya ma-change firmware to ipon. Parang ganun, no? So, para magamit natin siya as a VLAN, yun pong tinatawag natin na modem Wi-Fi 6. At makita nyo naman po ang model nito. Ipapakita ko po sa screen kung ano yung mga binabanggit natin dito. Okay, so ngayon, kung gusto nyo po na mag-try ng set na ito, ay mag-comment lamang po kayo sa comment section or sa comment section po natin, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay bago pa lamang sa ating pong YouTube channel, huwag niyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video, mga kaibigan, at nang sa ganun bilang pasasalamat na din po sa atin pong ginagawa ng mga tutorials na binibigay po sa inyo araw-araw, mga kaibigan. Okay, so yun nga pong mga baguhan natin kaibigan dyan o yung mga kaibigan natin na matagal na, pa-subscribe naman po ng atin pong YouTube, pa-share po ng atin pong mga videos, no? So again, maraming salamat sa pag-stay ho ninyo. So ngayon ay sisimulan na ho natin ang atin pong pag-setup or pag-config at nang sa ganun ay malalaman nyo po talaga. Okay? Ay oo nga pala, mga kaibigan, gusto ko lamang pong i-shout out ang ating mga kaibigan na nagpa-member po ng atin pong pa-shout out. Nag-stay ho ng matagal sa atin pong YouTube at nang sa ganun ay gaganahon ho tayo na mag-upload pa ng mga bagong video tutorial para sa inyo. So sila po ay meron po tayong mga kaibigan na 25 sila lahat na naging member natin at di ko akalain na aabot tayo ng ganun kahit kunti lamang po sila, pero malaking tulong ang pagstay nila sa atin pong YouTube channel. At sana naman sa mga kaibigan natin dyan na gusto pong sumuporta sa atin pong YouTube channel ay sana po mag-join din po kayo sa membership natin. Napakaliit lamang po ng ating contribution dito monthly po, mga kaibigan, ano? Makita nyo po sa screen, yan po yung atin pong Facebook store. Pumunta ho kayo dyan. Iba yung pangalan dyan kasi yun po totoong pangalan ko nilagay kasi may badge, Heidenberg Bastida. Hailey Comworks tayo dito sa YouTube channel. Pero marami pa din ang nagsasabing scam daw tayo. Pero hindi po tayo scammer, mga kaibigan. So ayun, meron din po tayong Shopee store. Ilalagay ko yun din yung picture dito sa screen natin. Makita nyo naman po. Kung pwede po, mga kaibigan, pa-support naman po ng ating pong Shopee. Baka pwede po ay mag-follow po kayo doon at mag-like po ng ating paninda. At nang sa ganun ay makakatulong din po kayo sa akin. At bilang pasasalamat na lang din po sa mga ginagawa natin dito sa YouTube sapagkat ito po ay nagiging free lahat, no, ng ating mga tutorials. So ngayon, mga kaibigan, ay gusto kong i-shout out ang ating mga kaibigan na nagstay na si Thelma Matibay. Shout out sa iyo dyan, sir or ma'am. Ito naman si Jonel Bakbak o Kuya J. Maraming salamat po, kaibigang Jonel, no? Si Lester Negative. Ito din po, shout out sa iyo dyan, sir. Si Luloy Luares Guardo. Maraming salamat po. Ron Riganet. Maraming salamat po. Tel Torzar. Maraming salamat, sir. Jesus Maestro. Maraming salamat po. Antonio Mendoza Jr. Maraming salamat, sir. Ratsab. Maraming salamat po. Alicia Denise Verdiflor, maraming salamat again. Roberto Sibalyo, sir, maraming salamat sa pagstay po ng matagal sa YouTube channel natin. Si Sir Mantic, ito din si Sir Mantic, maraming salamat sa pagstay na matagal sa YouTube natin. Ito din si Mr. Hype, sir, maraming salamat po sa pagstay po talaga ng matagal sa YouTube channel natin. At ganoon din, isa-shout out ko si kaibigan natin na si Ryan Carbonella. Maraming salamat po, sir, sa pagstay. Christian Turigoza, maraming salamat, sir. Sa Giran Sarahan, Brilliant TV, si Lee Rose, Elmer Dayaw,
Marvin Panizal, Nelmar Canonero, Tutong Liarte, at saka si Sir Orlando Abarrientos. Maraming salamat ho talaga sa pag-stay po ninyo sa YouTube channel natin. Eto mga kaibigan ha, i-highlight ko yung ating mga kaibigan na matagal na po talaga sa YouTube natin na nag-stay, si Sir Orlando Abarrientos. Sir, maraming salamat po sa pag-stay na matagal. Si Sir Tutong Liarte, isa din po to na talaga matagal sa ating YouTube channel. Si Sir Ruperto Sibalios, matagal na din po ito. Si Sir Mr. Hype, no? Matagal na din po siya. Maraming salamat sa pag-stay. Si Mantic or Mantich, maraming salamat sa pag-stay ng matagal. At marami pa po mga kaibigan, kaya iisahin ko na po yung papasalamat sa inyo sa pag-stay po ninyo sa atin pong YouTube channel. So ito na po, sisimulan na ho natin ang tutorial kung paano po tayo mag-set ng modem na magamit natin siya as VLAN sa atin pong mga piso Wi-Fi. So ito na po mga kaibigan. Siyempre, unang gagawin ninyo, isasalpak na po ninyo ang inyo pong modem sa inyo pong laptop or sa inyo pong computer, no? So ilagay nyo kahit saan dyan, LAN 1, 2, 3, and 4. Kahit saan dyan mga kaibigan. So ilagay nyo na po. I-on nyo na. Siyempre, papunta yan sa laptop or sa computer ho natin. So, ayan. Pagkatapos niyan mga kaibigan, na-on na po ninyo, i-static natin para dire-diretso yung ating pong gagawin ngayon. Ang pag-static ay punta lamang po tayo dito sa atin pong network settings, no? So, click lamang po ninyo ang inyo pong Ethernet, tapos change adapter options. Sa mga baguhan na kaibigan natin, static natin, right click, tapos properties. Tapos punta tayo dito sa Internet Protocol version 4, TCP IPv4. Double click lang yan. At dito makita ninyo, kailangan nating i-click ang use the following IP address. So, yung IP address nito is 192. Lagay natin dito 168. Gawin nyo lang yung aking ibong ginagawa. Tapos 1. Tapos lagay ko dyan is 5. Click lamang ang subnet mask. Tapos yung default gateway niya ay lagay na natin 192.168.1.1 para dire-diretso, okay? So click okay. Okay. Okay, so punta tayo sa browser natin mga kaibigan ha. Dito tayo pupunta at meron po tayong mga script na ibibigay sa inyo na kung saan ay mada-download nyo po mamaya. Hintayin nyo lamang po ang last video natin, tapusin po ninyo at nang sa ganun ay makuha ho ninyo yung atin pong mga script. Okay? So, syempre, ang ilalagay ko dito, makita nyo po, ipapakita ko din sa screen, sa browser natin, eto. Ayan. Okay, so dapat naka-https //192.168.1.1 /admin.html. Importante yan. Huwag kong diretso sa 192.168.1.1 para mapasok natin yung super admin. Pagkatapos yan, click lamang po natin ang enter. So, hintayin ko lamang po. Ayan. So, pag ganito, click nyo lang po ang advance. Tapos, proceed to, ayan, proceed. Kasi kapareho kasi siya ng actually ito ay PLDT, di ba? O ito. Ito mga kaibigan ay sample lamang po natin kasi ito pong modem na ito ay bigay lamang po sa atin. So, account is admin PLDT. Tapos yung password niya nasa script din natin, ibibigay ko mamaya or nasa description natin. So, copy paste lang natin yung password natin dito. Tapos click login. Ayan, mapupunta tayo dyan. Yung old password niya, yung nasa script natin. So, lagay natin dito. Tapos dito naman sa new password, gagawa tayo ng sarili nating password syempre. Okay? So, gagawa lamang po ako. I-copy paste ko lamang po para dire-diretso. Sa baba din ay diretso na lang din po yan. Same ko na lang po yung password para mas madali. Kasi change naman to mamaya pag gagamitin natin na as piso Wi-Fi access point ito. So, click update. So, once na-restart na mga kaibigan kasi nag-update ho tayo, again, babalikan natin yung default IP ng super admin. Yun pong, meron pong /admin HTML, okay? So, yun po dapat huwag nyo pong diretso 192.168.1.1. So, lagyan natin yung admin, yung ginawa, account pala is admin PLDT, tapos yung password na ginawa natin kanina
sarili nating password mga kaibigan yun kasi na-change na po natin yung bagong password dito, okay? So, copy ko lamang po para i-paste ko na lamang diretso na po. Ayan. So, click login again. So, mapapasok na natin yan. Ayan. So, nakita nyo, napasok na po natin. So, first step na gagawin natin, pupunta tayo dito sa security. Ayan. Pagkatapos ng security, pupunta tayo dito sa device access control. So, pag nakita nyo po na may blanco dyan, i-check nyo lamang po. Check po lahat yan. Tapos, click lamang po ang apply. Ayan. So, tapos na po tayo. Pupunta naman tayo dito sa system tools. Ito, system tools. Click yan. Tapos, punta tayo dito sa firmware upgrade. Ayan. So, click natin ang browse mga kaibigan para diretso to tayo sa atin pong, asa na yon? Sa atin pong flasher, no? So, ang kalat ng aking download section. Okay, punta tayo dito sa, eto na yon, eto. Ayan. So, ito na yung magiging script or mga gamit natin pong gagamitin pala, mga bin files, no? So, check natin tong telnet.bin. Okay, ito yung gagamitin natin. Double click or click natin ang open. Ayan, nandito na po yan. So, ang kailangan lang natin gawin ngayon is click upgrade. Click upgrade. So, hintayin natin mga ibigan hanggang may makalagay dyan na restart. So, before ho natin i-restart yung ating computer. Mapapansin po ninyo, yung ating modem ay ma-off po yan kasi magre-restart din po yung modem po natin. Pag ni-restart na po natin to. Okay? So, click ko ang restart. So, mapapansin ninyo na ang modem po ninyo ay biglang mag-off po yan kasi magre-restart po yung modem po natin. Okay, so pag nakita niyo po na nag-restart na, so yung next natin na gagawin is pupunta tayo doon sa files na atin pong gagamitin para po sa atin pong configuration or yun nga. Okay, so dito tayo pupunta. I-click natin ang Movax term. First mga kaibigan, ito Movax team personal. Click natin yan, open natin to. Pag natapos natin ang steps na yon, no? So, dito makita nyo po, meron pong nakalagay dito sa na IP address. So, 192.168.1. I-double click lamang po ninyo yan. Double click. Tapos, ang makikita natin dito is, wait lang, ayan, nakita, refuse. Okay, so nag-refuse. Okay, so nag-refuse siya kasi hindi pa pala open yung modem ko. So, kailangan mo nating maghintay na talagang ma-restart yung ating modem at babalik siya na connected sa atin pong laptop or computer. So, kung ganito yung mararanasan ninyo, normal lang kasi yung modem ko nga pala ay nagbo-boot pa siya. So, hintayin natin saglit mga kaibigan, ha. Okay, so pag tingin nyo po ay okay na, click, double click natin again para makita natin. Ayan, meron na pong nakalagay na login. Ayan. Pag may nakalagay na login mga kaibigan, type nyo lamang po ang word na root. Okay, root. Tapos, click enter. Pagkatapos nyan, sa password natin is admin, small letter yung admin. Tapos, capital letter naman yung HW. HW. Wala kayong makikita dyan na password na nagtatype. Normal lang yan. Pero dapat i-type po ninyo. Tapos nyan is click enter pag nagawa na po ninyo. So, pag may nag-pop up na ganito, Movax team, click X lamang po. X lang natin yan. Tapos mapupunta tayo dito. So, yung next natin na gagawin, i-type nyo lang po ang SU. SU, small letter. SU lang, ayan. Tapos click enter. Okay, so success. So, next natin gagawin is, sa script, meron tayong i-copy dyan. Itong set of port mode 3. So, kailangan nating i-copy to kasi mataas yung Ayan. So, paste natin dito. Ayan, nakalagay na dyan. So, dito mga kaibigan, for example, kasi ito nakalagay 0001 lang last. So, ibig sabihin na to, yung upstream port natin ay sa port 1. So, kung gusto nyo naman na yung upstream port niyo ay sa port 2, 3, and 4, dito nyo lamang po i-change yan. Gawin nyo pong 4 or 2 or 3. So, ganun lamang po kasimple. Pero, para mas madali, huwag nyo na pong baguhin. Okay? So, click lang natin yung enter. Success. So, katapos nito mga kaibigan, kailangan natin siyang i-reset. So, click ang word na reset. Small letter. Reset. Ayan. Nakita nyo naman sa screen. So, click enter. Pag once na enter na po natin to, ulit mga kaibigan, magre-reboot na naman po yung atin pong modem. So, ito na po yung pag-restart niya na kung saan ay hindi na po ninyo makikita yung
ah, red light na blinking. So wala na po 'yon kasi i-restart niya kasi nabago na po, no? So yung gagawin natin ngayon lang ay i-set natin siya para magiging magamit natin siya as VLAN na access point para po sa ating piso Wi-Fi. Pag okay na siya, pwede na natin itong i-X or i-set na natin to kasi tapos na po tayo dyan. So balik tayo doon sa atin pong eto. So again, huwag ho nyo kaligtaan, dapat meron pong nakalagay dyan na /admin HTML. Okay? So wait ko lamang saglit kasi nagre-restart pa siya yung modem kaya hindi natin muna mapasok to. So kailangan nating maghintay. Siyempre, ganyan po talaga yung gagawin natin. Huwag po tayong magiging excited talaga. Ano? Kaya hintayin lamang po natin. Huwag po natin sabihin agad na sira ata yung aking modem. Huwag po. So huwag po kayong mag-alala kasi okay yung modem ninyo at huwag po kayong kabahan. Kasi nga po, normal lang po yan sa mga first timer, no? Mga newbie na gaya ko, newbie din ako, katulad mo. Kaya hintayin natin. Okay, so ito ay nagiging okay na yung modem ko. I-click ko lamang po siya. Tingnan natin kung babalik tayo sa atin pong super admin. Sa IP ad na atin pong ginagamit, no? So nakita niyo hindi pa siya pumasok. Siguro hindi pa ready, no? Yung atin pong modem. Okay, so pag ganito mga kaibigan, kasi na meron na po itong upstream port, no? So kailangan ko siyang ilagay sa LAN 2. Ayan. Transfer natin siya sa LAN 2. Kasi pag LAN 1, kasi dun ko nilagay yung ating UTP cable. Tapos na naset na natin siya as upstream port. So, ayan, transfer natin sa LAN 2. Okay na. So, again, click natin yung admin PLDT. Tapos, yung password, mga ibigan, yung ginawa natin kanina na password. So, yun yung gamitin natin at huwag na ninyo gamitin yung old password. Tapos, click login. Okay? So, pag nag-login na, ayan, yung gagawin natin ngayon is, atin na po siyang iset as VLAN. So, pwede nga po pala nyo gamitin to na PPPoE, mga kaibigan, ano? Itong modem na ito kasi naset na natin siya. Pero ngayon, ay papakita ko sa inyo as VLAN para sa ating mga piso Wi-Fi. Okay, so ang gawin natin, punta tayo sa WAN, W-A-N. So, WAN yung ating hanapin dyan. At nakita ninyo po, meron na pong mga nakalagay dito na mga kailangan nating i-delete yan. Click lamang po lahat yan at i-delete natin at gagawa tayo ng bago. So, click delete. So, pag na-delete na, ayan, click nyo. Ito, new. Click nyo, tapos, ang gagawin natin dito mga kaibigan na ay one mode, gawin nating bridge 1. Kagaya din ng 5v5. Tapos, yung VLAN ID, for example, kung ang gamit niyo ay Wi-Fi 5, so 22, 13, yun yung default. Sa LPB naman is 13, pero kailangan mo siyang i-set or i-enable doon sa admin mismo ng LPB. Di gaya ng Wi-Fi 5 na default automatic. Gaya din ng Easy Wi-Fi ay 88. So 88 yung lagay natin dyan. KitFi ay 22, gaya din po ng Wi-Fi 5. Okay, so lagay ko lamang po dito is 22 para sa Wi-Fi 5. 22. Tapos yung policy, gawin natin yung copy from IP precedence. Okay, sa LAN 2, LAN 3, yan lang yung ating i-click dyan, okay? So, kasi yung LAN 1 at LAN 4, LAN 1 is upstream, ito namang LAN 4 ay para sa ating internet pala ito, 4, okay? So, LAN 1 sa board natin yan. Tapos, click SSID 1, tapos SSID 5. Click apply lamang po mga kaibigan. Ayan. So, click apply. Tapos, yan is pupunta tayo dito sa LAN. Itong LAN. Sa taas lang ito mga kaibigan na LAN tab tayo. Tapos, i-uncheck natin itong LAN 4 kasi para to sa ating internet ISP natin. Click apply. Ayan. Pagkatapos nyo na-apply, punta tayo dito sa LAN host. Okay? So, LAN host configuration. Ayan. So, makita nyo po dito is dapat secondary address. I-uncheck natin yan. Tapos, mga kaibigan, para hindi po kayo magkakaproblema, so, kailangan nating iset to, no? Para sa ibang IP address. Kasi yung main niya, primary niya is 192.168.1.1 kasi PLDT to.
So, kailangan, lagay natin dyan, ibahin natin. Lagyan ko lamang po ng 168.100.1 gaya po ng 5B5 at madi-disconnect ho tayo. At again, mag-static tayo ulit kasi final na po ang ating pong gagawin. Ano? Kasi pag hindi po nyo na-change to, posible na baka mag-IP conflict no, ng ating gamit na internet. Okay lang kung hindi tayo gagamit ng PLDT gaya po nito. Starlink is ganun din yung kanyang IP address kaya baguhin na natin. Okay, so click apply. Tapos, di na natin ito mapapasok. So, yung gagawin natin para mapasok natin ulit, pakita ko po sa inyo. Ayan, hindi na po yan. Okay, so wala na po, disconnected na po ito. Pakita ko lang sa inyo na try natin siya sa kanina na IP add yung kanyang default, hindi na po talaga mapapasok yan. So, ang kailangan natin is punta tayo dun sa static natin ulit, properties, baguhin natin. Ito, baguhin natin. Use the following IP address, 192.168.100.5. Gawin nyo lang po yung aking ginagawa. 192.168.100.1 kasi yan yung default gateway natin. Yung primary IP address na yan, yung 192.168.1. Click OK and OK. So, again, balik tayo. Tapos, huwag niyong kaligtaan mga ibigan ha, na mayroon pong /admin.html. So, gawin natin tong 100. Lagyan natin ng 00. So, click natin yung okay. So, ayan. Napunta tayo dito ulit. Click ang advance. Tapos, click proceed to, ayan, 192.168.100.1. Again, admin PLDT. Yun pa din yung ating password na ginawa kanina, ano? So, yun lang yung nabago, yung kanyang primary IP address. So, click login. At tapusin natin yung ginawa natin kanina. Kasi andun na tayo sa maibigan sa etong LAN host, di ba? So, LAN host configuration, nakita nyo po, nag-change na po tayo, 100.1 na po yan. So, pag okay na tayo dyan, pupunta na tayo ngayon sa DHCP server. Ito. DHCP server configuration. So, i-uncheck natin lahat to. Uncheck nyo yan. Tapos, click apply. Ayan. Pag na-apply nyo na po, natapos nyo na po yung ginawa natin ngayon, punta tayo sa WLAN. Ayan. Para mag-change na tayo ng SSID or pangalan. Maglagay na tayo dito. Mapapansin nyo po, hindi po natin siya malagyan, hindi natin ma-edit. Para ma-edit natin to, punta tayo dito sa band steering. Ito, band steering. Kasi, i-disable natin to. Click apply para ma-disable. Ayan, disable na po yan. Balik tayo dito sa WLAN 2.4 GHz. Basic tayo network settings para ma-change natin. Ito, mga kaibigan, nakita niyo na ma-change na po natin to. Lagay ko lamang po dito is VLAN 22 2.4 G. Ayan, G. Tapos, open natin sa authentication mode para kasi ito sa ating Piso Wi-Fi. Click apply. Ayan, apply na yan. Punta tayo dito sa ating, copy ko lamang po, sa basic sa 5G. 5 GHz tayo. Ayan, paste ko lamang para madali. 5G. Lagay ko lamang po dyan. Tapos, authentication mode, ito lang yung gagawin natin. Open. Tapos, click apply. So, ganun lamang po siya kasimple mga kaibigan. Kapag na-memorize po natin niya lahat yan, napaka-easy na lamang po para sa atin. So, ito, tapos na po tayo. Pwede na po natin itong gamitin para sa atin pong Piso Wi-Fi VLAN. Again, port 1 para po sa board natin, Raspberry Pi or Orange Pi, PC, mini PC. At yun naman port 2 and 3, yan po ang para sa antena natin na naka-access point mode. At ang port 4 naman, sa ISP natin, internet natin yan. So, ganun lamang po siya. Congratulations po kung alam nyo na po yung atin pong ginawa ngayon at nag-success din po kayo sa inyo pong ginawa. Again mga kaibigan, huwag ho niyong kaligtaan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-like ng ating video, mag-share po ng ating video mga kaibigan, at ganun din sa ating pong Facebook store, i-follow nyo po ako. Sa Shopee store, i-follow din po ninyo ako mga kaibigan bilang pasasalamat na din po sa atin pong mga nagawang mga video tutorial. Again and again mga kaibigan, kung gusto nyo pong, kung gusto nyo pong kumuha sa akin ng flasher, no? Kasi di ko nga pala siya pinakita sa inyo.
Kasi nga po, hindi to libre kasi binili ko din po ito sa iba kahit ibibenta ko din po sa inyo. Pero, mura lang naman. Okay, so punta lamang po kayo sa atin pong Facebook store. Mag-message po kayo na ganito yung ginawa ninyo. Eto maibigan, hanapin ninyo yung description natin sa baba po ng ating video. Nandyan po yung mga kung ano ang dapat nyong gawin para makuha po ninyo yung flasher ho natin. Okay, so again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.